Nasubukan mo na bang bumili ng gamit na akala mo kailangan mo pero hindi pala? At ngayon nagsisisi ka at sinasabi mo sa sarili mo na sayang pera, nalugi tuloy, sana hindi na lang ako bumili. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo at sa video ito, usapang pagbili ng gamit na hindi naman talaga kailangan. Ano talaga yung totoong dahilan? By the way, ako nga pala si Christopher Orbillo, isa akong kaguro at sumusubok sa pagnego-negosyo dahil pangarap ko ding yumaman katulad mo. Ngayon kasi naglilinis ako ng isang gamit na nabili ko dati na akala ko kailangan ko pero hindi pala. At ang dahilan yung takot. Takot lang pala na magbenta. Ayan. So ito, papakita ko sa iyo. Nabili ko siya dati. Ayan, ito. Nakala ko kailangan ko pero hindi pala. Ang kwento nito kung bakit ako bumili ng ganyan. Dati kasi nagplano ako na magtinda kami ng bulalo. Dahil yung mga ano dito, yung mga bones, yung pinagtanggalan ng mga laman ng mga karne ng baka is nahihingi ko lang siya ng libre doon sa nagtitinda ng karne ng baka. Kaya naisip ko, what if magtinda kami ng bulalo? Yan. Pero, nung unang subok namin, ang naging problema ay yung paglagari ng buto-buto na maayos siyang lagarihin. Yan. At doon kami nahirapan. Ang hirap putulin, matigas. Kaya naisip ko na bumili ng ito, bone saw. Yan. Bone saw machine. So meron akong nakitang second hand. So binili ko siya. Yan, para maayos yung pagkakat. Pero nung meron na kaming ganito, akala ko magiging successful or magtatagumpay yung sinimulan namin na negosyo na yon. Pero hindi pala. Hindi siya pumatok dito sa amin. Kaya ang nangyari, eto na siya ngayon, nakatambak lang. Kaya eto, nililinisan ko siya at plano ko siyang ibenta. Ibenta kasi hindi ko naman pala siya kailangan. Ang na-realize ko dito ay yung pagbili ko nito ay panakip lang pala sa takot ko na magbenta talaga ng bulalo. Kasi akala ko na kapag mas maganda yung cut, mas marami yung bibili. Pero hindi pala. Yung problema pala dito ay yung takot lang na mag-post, magbenta ng magbenta. Ang ginawa ko sana nun is nagbenta muna sana ako ng nagbenta. At nung malaman ko na maraming nag-order, doon pa lang sana ako bumili ng ganito. Kaso, dahil masyado tayong perfectionist minsan, gusto natin perfect lahat agad bago tayo mag-execute. So, dahil may pera, yan, ito yung sakit pagka may pera, may problema. Ito yung problema pag may pera ka. Kasi yung tunay na trabaho hindi mo nagagawa. Dahil may pera, nakatingin ng ganito, napabili. Na which is hindi pala kailangan. So natutunan ko na kung magsisimula ka ng negosyo or anumang bagay na gusto mong simulan is gawin mo muna siya ng kung anong meron ka dyan. At kapag nakita mo na potential talaga, may potential, doon ka palang mag-i-invest ng mga gamit. Kasi pagka bili ka ng bili agad ng mga gamit na hindi pa pala proven yung idea mo or yung plano mo is ang magiging bagsak niyan, ibebenta mo lang ng palugi yung mga nabili mong gamit. At yun yung masakit, di ba? So binili mo siya ng mahal, ibebenta mo lang siya ng palugi. So yun yung natutunan ko sa kwento ng pagbili ko ng bone saw na to. So ibebenta ko na siya ngayon, kaya ko siya nililinisan para mabenta natin sa maayos pa na presyo at mas mabilis mabenta.
Kasi pag hindi ito nabenta, ano lang, naka-stock, sayang yung pera, yung potential na pwede pa sana nating magamit sa iba pang bagay. Ayan. So, ikaw na nanonood ngayon, meron ka rin bang kwento na ganito? Yung bumili ka ng gamit, nakala mo kailangan mo pero hindi pala. Palagay naman dyan sa comment section. So, yun lang. Alam ko nagustuhan mo tong video na to. Palike naman yung aking page at pa-share na rin para ma-inform din yung iba na mas mainam pala na gamin muna kung yung plano, kung ano mang meron dyan, yun muna yung gamitin, tsaka mag-invest sa mga gamit para hindi bentang palugi soon. Yun lang, bye-bye!